basically, pinapakita dito na walang ibang iniisip itong si Antonio Trillanes at itong mga kaalyado niya, itong political party niya, which I think liberal hanggang ngayon, ang iniisip pa rin nila ay politika pa rin. Despite sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng issues na nangyayari sa ating bansa ngayon, ang focus pa rin nila ay politika. Imagine ninyo mga ka-psychology mayroong mga issues ngayon. Si VP Sara nga umalis, humiwalay kay President Marcos dahil sa mga issue or sa mga aligasyon ng korupsyon. Pero itong grupo, halimbawa grupo ni Trillanes, itong liberal, itong kakamping, gusto pa nilang makipag-isa, yet ang purpose lamang ay talunin si VP Sara. Okay? So anong mangyayari? Halimbawa magkaisa sila. Mukhang ini-expect natin na mangyayari talaga ito, na magkaisa sila at ang kanilang mga supporters. So assuming sa 2028 matalo nila assuming tatakbo rin si Vice President Sara Duterte bilang presidente. Kung halimbawa matalo nila si Vice President Sara Duterte at yung kandidato nila ang uupo, okay? So ibig sabihin, na-achieve na nila yung superordinate goal. So anong magiging posibleng mangyari? Since tapos na-achieve na yung goal nila, ultimate goal, most likely, malaking chance din na maghihiwalay lang din yung grupo na yan. Maghihiwalay lang din. Kasi nga, na-achieve mo na, di ba? 2028, election lang naman ang habol ni Antonio Trillanes at ng grupo ng kakamping. Election lang naman ang habol nila. So pagkatapos ng election, edi anong i-expect natin for the rest of the terms? For the rest of the term ng magiging ng bagong panalong presidente, magbabangayan lang din ito, mag-aaway lang din ito kasi nga maghihiwalay na sila kasi achieve na naman.